Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang salita ng Panginoon na makikita sa Messages to Young People, page 88, entitled, Kailangan ang Lakas ng Loob Moral. So samahan niyo po ako mga kapatid, atin pong pag-aralan ito kung gaano natin kinakailangan ang lakas ng loob moral. Sabi dito, ang ating kabataan ay makakatagpo ng mga tukso sa bawat sulok at sila ay kailangang turuan ng maayos upang umasa sila sa mas mataas na kapangyarihan, mas mataas na pagtuturo kaysa sa maaaring ibigay ng mga mortal. May mga taong nagmamaliit sa ating Panginoon saan man na patuloy na naglalagay ng paghamak sa Kristyanismo. Tinatawag nila itong laruan ng mga bata, isang imbensyon upang dayain ang paniniwala ng mga mangmang. So sa ating mundo ngayon mga kapatid, dito sa ating tinitirahan na punong-puno ng kasamaan at kadustaan, alam natin na yung ginagawa ng kaaway ay napaka-delikado. At tayo minsan, mismo tayong nakakaalam ng katotohanan ay nadadaya pa. So ano po ba ang dapat natin gawin upang malinaw nating makikita ang mga pandaraya ng kaaway? Kaya kailangan natin saliksikin ng maigi ang salita ng Diyos at magkaroon tayo ng masusing pag-aaral nito at masusing pagbabago. Saliksikin din natin ang ating mga sarili, baka tayo ay nadadaya na sa mga maling turo sa loob ng iglesia. So, nakapoint dito tayong mga kabataan dahil tayo mismo ang inaatake ngayon ng kaaway. Dahil alam ng kaaway na in the last days, ang bayan ng Diyos, ang mga kabataan ang gagamitin para tapusin ang gawain ng Panginoon. Kaya maging mapagbantay tayo at maglingkod tayo ng tapat at tama sa Kanya at humingi tayo ng gabay. Ano yung dapat nating gawin at dapat nating baguhin sa ating buhay? Ang mga walang moral na lakas ay hindi kayang tumayo upang ipagtanggol ang katotohanan. Wala silang lakas ng loob upang magsabi, maliban kung titigil ang ganitong usapan, hindi ko kayang manatili sa inyong presensya. Si Jesus ang manunubos ng mundo, ang aking tagapagligtas, sa Kanya nakasalalay ang aking pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, tayo ngayon nag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo ay nakakaalam kung gaano tayo minamahal ng ating Ama sa Langit at ibinigay sa atin ang Kanyang bugtong na anak para mailigtas tayo kahit sa pinakasukdulan na ng ating kasaysayan ng mundo. At ano po ba ang dapat nating gawin para matulungan natin ang ating mga sarili para mabago? Kung wala tayong lakas ng loob para sabihin ang kasalanan sa Kanyang tunay na pangalan, wala ding silbi o hindi makikita ng mundo ano ang kanilang kasalanan. Kung hindi o walang magsasabi nito, sino ang magsasabi? At paano nila malalaman kung walang magsasalita? Ang tanong, paano tayo magsasalita kung tayo mismo nakakaligtaan nating pag-aralan ng salita ng Diyos? Kaya mga kapatid, isipin nating mabuti na kailangan tayong magkaroon ng lakas ng loob na sundin ang kalooban ng Panginoon at sabihin kung ano ang pagkakasala sa loob ng bayan ng Diyos upang hindi po ito makapahamak. Tandaan natin si Kristo lamang ang ating tanging pag-asa. Siya o sa Kanya nakasalalay ang ating buhay na walang hanggan. At anuman yung posisyon natin dito sa mundo, anuman ang ating mga ginagawa, anuman yung ating mga plano, kung kalooban ba ng Panginoon ang ating sinusunod, aasa pa rin tayo sa sapat na biyaya ng Diyos na tayo ay iligtas. Hindi naman ibig sabihin na gumagawa ka sa bagay na ito, iniisip mo na ligtas na tayo, ligtas na ako, ligtas ka na, kundi umaasa pa rin tayo sa Kanyang tulong at biyaya na makapanunggumpay sa maliliit na mga depekto ng ating mga ugali. At kailangang mabago ito mga kapatid before tayo mamatay, before tayo kunin ng Panginoon dito sa mundo, at before matapos ang kasaysayan ng mundo, kailangan nating gamitin ang lahat ng bagay upang mapaglingkuran natin ang Diyos ng tama at tapat.
Ngunit ito mismo ang paraan upang patahimikin sila. Kung makipagtalo ka sa kanila, magkakaroon sila ng mga argumento upang salungatin ka at wala nang anumang sasabihin mo na makakaapekto sa kanila. Ngunit kung mamumuhay ka para kay Kristo, kung matatag ka sa iyong katapatan sa Diyos ng langit, maaari mong gawin para sa kanila ang bagay na hindi kayang gawin ng argumento at kumbinsihin sila sa maling katotohanan ng kanilang mga doktrina sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kabanalan. So mga kapatid, kung alam mo ang katotohanan, hindi mo na kailangang makipag-argue, makipag-away, makipag-debate sa kanila. Kundi ipakita natin sa buhay ang salita ng Diyos. Dahil ito ang mensahe na paulit-ulit na nilang makikita at ito'y magkukumbinsi sa kanila na makita ang katotohanan at mabago ang kanilang mali na pag-aaral o maling doktrina. Kaya kung mayroon tayong kamag-anak, kapatid na nag-aaral pa at nalilito pa sa bagay na espiritual at nangangailangan pa ng tulong ng ating Panginoon, huwag nating hatulan agad. Dahil meron tayong kanya-kanyang pagkakaintindi sa katotohanan, meron tayong kanya-kanyang pag-iisip at kaunawaan patungkol dito at kailangan nating ipakita pa rin ang pag-ibig ng Diyos o kung paano niya tayo iniligtas at paano niya tayo idinala sa tunay na liwanag. Ano natin nakilala ang tunay na Diyos na ang ating Ama sa langit at may bugtong na anak siya na si Kristo na ating personal na tagapagligtas. Kaya mga kapatid, kung pinapakita natin sa gawa, meron tayong maipapakita sa kanila kung sinusunod natin ang kalooban mismo ng Panginoon. Ipakita natin sa gawa, wag lang sa salita. At lahat tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Sabi pa dito, wala nang mas malungkot na tanawin kaysa sa mga yaong binili ng dugo ni Kristo na pinagkatiwalaan ng mga talento upang luwalhatiin ng Diyos. Ngunit ginagawang biro ang mga mensaheng ipinadala sa kanila ng biyaya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tinatanggihan ang pagkadiyos ni Kristo at umaasa sa kanilang sariling limitadong pangangatwiran at sa mga argumento na walang saligan. Kapag sinubok ng pagdadalamhati, kapag hinarap ang kamatayan, ang lahat ng mga maling paniniwala na kanilang pinanghawakan ay matutunaw na parang hamog sa harap ng araw. Very clear mga kapatid, kung tayo ay naninindigan sa kasinungalingan, hindi tayo makakatayo sa mga huling araw. At kung tayo ay nabibigo minsan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. At alam natin dito sa ating napag-aralan na wala nang mas malungkot sa tanawin kaysa sa mga yaong binili ng dugo ni Kristo. Tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng kanya-kanyang talento. At ito yung paraan ng Panginoon para atin pong magamit at ito'y magbigay kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. So ano po ba ang ipinapakita nating talento o gawain o karakter dito sa mundo? Nagbibigay po ba ito ng karangalan sa ating Panginoon? Nawa ay isipin nating mabuti na ang lahat ng bagay pinagkaloob sa atin upang mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong maging mayabang kung alam natin ang katotohanan. At isa pa, minsan tayo kahit nakakaalam na ng katotohanan mga kapatid, nangangatwiran pa tayo sa mga unreasonable na mga rason. Na hindi natin o nakasaad na sa atin yung katotohanan at iniisip natin na ito'y sapat na para sa kaligtasan. Yung katotohanan na nalaman ko, sapat na ito at hindi ko na kailangan ng iba pa. Ngunit alam natin na dito sa mundo walang katapusan ang pag-aaral. At sa araw-araw, oras-oras, meron tayong bagong liwanag na natatanggap at mas makikilala pa natin ang ating Panginoon, mas lalawak pa ang ating kaalaman at kaunawaan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong nakasentro lamang sa isang pag-aaral, kundi araw-araw kailangan nating saliksikin ang salita ng Diyos at lumawak pa ang ating pag-iisip. Lumawak pa ang ating pag-aaral upang makilala pa natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran at ano ang karakter na ating ipinapakita. Dahil pagka pinanghawakan natin ang mga kasinungalingan ng mga salita, kasinungalingan na doktrina, kung darating ang kapaghatian, darating ang mga kahit pabuhay natin ang kapalit, hindi tayo makakatayo sa huling araw. Dahil alam natin na kasinungalingan yan na ating pinanghahawakan hanggang sa sukdulan mga kapatid, parang isang hamog
na matutunaw sa harap ng araw. Kaya sa pagpapatuloy, gaano katindi ang maging saksi sa tabi ng kabaong ng isa na tinanggihan ng mga apela ng banal na awa. Gaano katindi ang magsabi, narito ang isang buhay na nawala. Narito ang isa na maaaring umaabot sa pinakamataas na pamantayan at makamtan ang buhay na walang hanggan. Ngunit inialay niya ang kanyang buhay kay Satanas, nahulog sa mga walang saysay na pilosopiya ng tao at naging laruan ng masama. Nakakalungkot isipin mga kapatid kung may nakita tayong tao na nawalan ng buhay, ngunit hindi niya ipinagkaloob sa ating Panginoon ang kanyang buhay sa ating mga sarili. Ipinagkaloob na po ba natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon na siyang nagbigay nito? O pinapahintulot lang natin yung mga kasinungalingan na dinadaya lang tayo? Kaya mga kapatid, huwag nating pahintulutan ng kaaway na madaya tayo dahil napakaiksi lang ang panahon natin sa mundong ito. Ilang taon lang tayong nabubuhay sa mundo at hindi kailangang masayang ito dahil marami pa tayong dapat gawin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang pag-asa ng Kristiyano ay tulad ng angkla sa kaluluwa, tiyak at matatag, at pumasok sa dakong loob ng tabernakulo kung saan pumasok si Kristo bilang tagapaghanda para sa atin. Mayroon tayong individual na gawain upang ihanda ang ating mga sarili para sa malalaking kaganapan na darating. So sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, alam natin na may mga darating na kasakunaan, darating na kapighatian na kailanman hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng sanlibutan. Ang tanong, paano tayo makakatayo sa mga huling araw kung ngayon pa lamang sa ating presenteng panahon ay nagiging pabaya na tayo, nagiging walang silbi yung ating pamumuhay at namumuhay lang tayo sa ating mga sariling pagnanasa, mga sariling ambisyon. Namumuhay lang tayo sa ating mga sariling pangarap at mga karakter na hindi talaga na bago-bago. Kahit alam pa natin ang katotohanan, hindi yun sapat para tayo ay mabago. Kundi kailangan pa natin itong magkaroon tayo ng corresponding works, magkaroon tayo ng kusang loob na paggawa para mabago tayo ng katotohanan ng Panginoon at mapabanal niya tayo. At kailangan talaga ang lakas ng loob na pag-aralan at maisagawa ang gawain, lalong-lalo na ang pagbabago ng pagkatao. Dahil individual natin itong gawain. Darating ang panahon na harap tayo sa Panginoon, ano po ba ang ipinapakita natin na ugali? At ano po ba ang katotohanan na ating nalaman? Atin po ba itong isinasa buhay? Kaya mga kapatid, napakaganda ng ating pag-aaral sa oras na ito. Dahil ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin ito. At alam natin na ang tangi nating pag-asa lamang ay ang angkla ng kaluluwa, which is matibay at kailangang matapang natin itong panghawakan ang prinsipyo ng katotohanan na siyang magpapabanal at magliligtas sa sangkatauhan. Sa pagpapatuloy, ang bagyong malupit ay darating. Sabi diyan, dapat maghanap ang kabataan sa Diyos ng mas taimtim. Ang bagyong malupit ay darating at kailangan nating maghanda para sa galit nito sa pamamagitan ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So ngayon mga kapatid, habang nalalaman natin ang mga bagay na ito, atin po bang unti-unting nauunawaan ano ang dapat nating gawin para mapaglingkuran siya ng tama? At paalala sa atin na habang maaga pa, habang kabataan pa tayo sa paglilingkod, huwag nating sasayangan ang bawat minuto at oras sa ating buhay, bawat araw at taon na atin iginugugol. Kailangan nating ipagkaloob sa Panginoon ang lahat ng bagay, pati ang oras. Dahil 24/7 tayo namumuhay dito sa mundo at kailangan sa araw-araw ipagkaloob natin sa Panginoon ang ating mga gawain upang sa buong araw ay atin po siyang mapaglingkuran, atin po siyang maluwalhati, at sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating gawain, at sa mga kinakain at iniinom natin ay magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong at ating personal na tagapagligtas na si Kristo. Ang Panginoon ay magtataas upang yumanig ng matinding pagyanig sa lupa. Makikita natin ang mga problema sa lahat ng dako, libu-libong mga barko ang itatapon sa kalaliman ng dagat, ang mga hukbong dagat ay lulubog at milyon-milyong buhay ng tao ang isasakripisyo.
Ang mga apoy ay sisiko ng hindi inaasahan at walang makakayang magpatay ng apoy. Mga kapatid, ito po yung mangyayari at ang iba ay nangyayari na. Mismo nasa sa atin ng harapan ang mga problema na hindi kasulbad-sulbad, na nagsasalita ang mga tao, peace, peace, but sudden destruction. Nakakalungkot isipin na ang mga tao mismo hindi nakapaghanda dahil biglaang dumarating ang mga ganitong kasakuna o mga kasakunaan. Kaya tayo mismo na nakakaalam ng katotohanan, kailangan itong umilaw, sumidlak na sa atin. Ano po ba ang dapat natin gawin para ang ating mahal sa buhay ay maipabalita natin sa kanila na ang Diyos ay malapit ng wawasak sa mundo at ang kanyang bugtong na anak na si Kristo ay darating na at hindi na magtatagal. Kaya nawa ma-reflect na po sa ating buhay ang karakter ni Kristo at magkaroon na tayo ng tunay na pagbabago at banal na buhay tungo sa kaligtasan. Ang mga palasyo ng mundo ay liliparin ng galit ng mga apoy. Ang mga sakuna, sareles ay magiging mas madalas, kalituhan, salpukan at kamatayan ng walang babala ay mangyayari sa mga pangunahing linya ng paglalakbay. Malapit na ang wakas at ang panahon ng biyaya ay malapit nang magsara. Mga kapatid, malapit na. The time no longer, the time squandered can never be recovered. At malapit nang magsara dahil biglaan magsasara ang pinto ng awa kung tayo ay nagiging pabaya. Kaya kailangang saliksikin natin ang salita ng Panginoon habang maaga pa. Habang alam natin na ang panahon ay malapit na, magsasara na ang pinto ng awa at ano yung ginagawa natin while we are preparing for coming of our Lord and Savior Jesus Christ, mga kapatid. O magsikap tayo na hanapin ang Diyos habang siya'y maaaring matagpuan. Tumawag sa Kanya habang siya'y malapit. Sinabi ng propeta, hanapin ninyo ang Panginoon, kayong mga mapagpakumbabang puso ng lupa na nagsagawa ng Kanyang paghatol. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang pagpapakumbaba, baka kayo'y matago sa araw ng galit ng Panginoon. So isa po itong paalala sa atin habang pwede pa tayong magbago, pwede pa tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, at pwede pa tayong makaangkin ng Kanyang dakilang at banal na biyaya. Hanapin natin ang Panginoon habang siya ay nasusumpungan pa. Saliksikin natin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay lumalakad sa katotohanan at pinupuno po ba natin ang ating isipan ng mga makalangit na mga bagay. Saliksikin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Unawain natin ang salita ng Panginoon. Ano po ba ang Kanyang kalooban at ano ang Kanyang nais na ipagawa sa atin? The time no longer, mga kapatid. Kailangan tayong kumilos, gumawa. Tingnan natin ang ating mga sarili, ang ating mga karakter na mold po ba into Christ-like character. Ang ating pag-iisip, ang ating imahinasyon. Nawa ay mapabanal ito ng Kanyang biyaya. Kaya kailangan ang lakas ng loob moral upang masabi natin sa mundo ang kasalanan na humihimok sa kanila. Masabi natin tatawagin natin ang kasalanan sa Kanyang tunay na pangalan para makita ng mundo kung gaano nakasama ang kanilang mga ginagawa. Sino ang magpapaalala sa kanila? Mga kapatid, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon upang tayo mismo, individual sa atin, ay makaalam nito at maibahagi natin sa ating mahal sa buhay at makilala natin ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang ito. Nawa ay magbigay sa atin ng paalala at gabay na ang panahon ay malapit na. Tutulungan tayo ng Panginoon na makapanagumpay at ang lahat na makakapanagumpay sa kanilang karakter, sa mga pagsubok at tukso dito sa mundo, at makapanagumpay between sa kasalanan, sa kasamaan, kay Satan, at sa atin mismong sarili, ay mananahan sa langit na ipinangako ni Kristo na siya na Kanyang inihanda para sa atin. Tandaan natin, nakikipaglaban po ang ating Panginoong Hesus at siya ang nagiging abogado natin para tayo ay mailigtas pa sa huling pagkakataon. Kaya wag na wag nating sasayangin ang pagkakataon na ito at tulungan natin ang ating mga sarili na mabago at mapabanal ng Kanyang banal na biyaya. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat.